Grabe yun. Oo. Sino ang Ikaw ba yan? Okay, andito po ang Nandito ang salarin. guilty. Suspect. Huling-huli sa Galing kasi CCTV. nakakatawa talaga siya. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creatives like you and me. More than just tech and tools, pag-uusapan natin dito ang buhay ng isang church creative behind the scenes and syempre, our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Hey everybody, welcome to the Black Shirt Crew Podcast, ang podcast para sa mga church creatives like you and me. So, by the way, my name is Chris. My name is Shebby. Ako si Pat. At ako naman si Prince. And in this episode, we will be talking about Survival 101, Christmas in Church Media. Pag-uusapan natin ang tungkol sa mga challenges natin and what advice we can give sa Christmas event na to sa mga kanya-kanyang church natin. So, we hope this can help you as a church media volunteer. So, yeah. Yeah, before we proceed to the main topic, pag-usapan muna natin ang what's trending. Ayun. So ako naman last month, November 22, kung familiar kayo doon sa The Chosen na series. Ayun. Kuya Pat, balita ko best friend mo daw yung ano? Si Jesus. Si Jesus dun? Hindi, wait lang. So, pinapanood kasi natin yun dito, 'di ba? May time na pinapanood natin siya. And ako personally nahook ako na pinapanood yung series na yon. And last month, dumating sila dito sa Pilipinas. Oo. Pinuntahan siya. Ayun. No? So a few months ago, parang in-announce nila yun sa podcast nila na magvi-visit sila sa Philippines. So nag-sign up ako as one of the Best friends. Oh, Jen. parang fan meet parang gano'n. Bali na pabilang po yung Pero nung pangalan nag-sign nyo. up ako noon, hindi ako nakaabot. Ayun, so waitlisted ako. So the week before nung fan meet, last week, nadagdag ako. Ayun. So nakita ko si Jesus in person, si Jonathan In the Ruby. flesh. Ayun. Yeah. Pero yun, they came here. Pinromote yung kanilang upcoming na Christmas movie on December 11. Ayan, so papalabas siya sa selected cinemas dito sa Pilipinas. And of course, if you're following The Chosen, papalabas yung season 5 sa April. Medyo matagal-tagal pa yung Okay. wait. Yeah. Okay, next one is sige, ako na siguro to. It's may paparating tayong movie about Mary, Mother of Jesus. So it's coming out on Netflix in December, starring Anthony Hopkins. So it's interesting to see a perspective from Mary's side naman. And we can watch it in movie form talaga. So familiar yung mga actors din dito. Kung nanonood kayo ng Marvel, merong may actor din. Si Anthony Hopkins. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Yung Odin, yung Si Anthony Hopkins. siya nga. Oo. Parang Gamit na gamit. lately kung saan-saan siya lumalabas pero interesting kasi super old na siya. Ayun. So lastly, hindi pa pala ito yung last. Kakalabas lang na news yung Australia. In last few months parang pinagdedebatihan pa rin nila ito sa parliament, pero finally they decided na i-ban na ang social media for individuals 16 and below, so mga teenagers down, because sabi dito, rising concerns about mental health, cyberbullying, and exposure to harmful content. Ayun. So I think this is the first nation in the world na talagang respond as a government na i-ban talaga yung social media. Pero niisip ko kung papaano nila i-implement to kasi Yeah. Masyado na ano madami. bang minimum na age sa Facebook? 21 ba? Actually, 18, di ba? 18. Pero kasi, kaya nagkaka-Facebook yung mga bata, iba yung age na Ayun nga. So parang iniisip ko paano nila, kanwari ito 16 and below, papaano nila i-monitor to. Tayo nga, nakagawa tayo Facebook kahit 13 years old eh. Oo, kahit nung babata namin. Meron nga ngayon, mga baby may Facebook. Oo nga. Ginagawa ng mga magulang. Yeah, pero ang siguro, syempre, totoo naman na yung effects ng social media sa mga younger people
meron talagang adverse effects. Like Yeah. yun nga yung sinasabi dito, anxiety, depression. And Cyberbullying. Daming links. it's good na the government is doing something about it. Ayun. Opo. Yeah. Tsaka para na rin more time sa totoong buhay. Kasi marami na rin nakadikit sa phone lang mga ganong edad eh. So it's interesting paano nila i-implement to. And Daming magagalit yan. most likely, Oo. baka merong mga susunod din na ibang bansa. So dahil Christmas season na, papalapit na din ang Simbang Gabi Gabi. na naman. May entry. So ayun. Ano meron? Speaking of Simbang Gabi, Sige, no, ano yan? Simbang Gabi, unang-una, alam nyo ba na pinakaunang Simbang Gabi sa Pilipinas ay ginanap sa San Agustin Church? Talaga? Siya lang Talaga? Sa San Agustin Church sa Intramuros, no, sa taong 1669. So kung buhay pa kayo noon, 1669. Tagal. So ilang years na? Sige, bilangin nyo. Guys, Sige. do the math. Kayo na lang bahala. Comment nyo below, comment down below kung ilang years na may Simbang Gabi sa Pilipinas. Pero subalit, datapwat, ngunit, Very Filipino. alam nyo ba na na-postpone din ang Bakit? Simbang Gabi Bakit? Bakit? sa Pilipinas? Hindi lang sa Pilipinas, actually 3 country sila. Meron ba simbang gabi sa ibang bansa? Siguro. Meron. Likely. Likely. Tradition Kaya ko siya. Filipino, lang siya. Sabi, Pilipinas, Spain, tsaka Mexico. Halos May magkakaparehas Simbang lang gabi din. sa kanila. So, na-postpone. Bakit? Postpone siya kasi ayaw ng Vatican na kinakanta ang Christmas song sa sariling wika ng bansa. So, native language. So, nakikita daw nila na as kawalang respeto daw yun. Pag sa native simbahan. language? Yes. So, anong So, dapat time na language? yun. So, baka Hebrew. yung kung paano... Baka Latin. Oo, Hebrew, Latin. Yung Pero sobrang kanta. tagal na nun. Sobrang tagal na. So, ang taon, yung kung kailan na-postpone ay 1680 hanggang 1689. So, 9 years siya, guys. Nalala ko tuloy yung yung nung sumikat yung song na Praise. Praise! Merong Yes. parang tawag doon, Vision. Tagalog version. version ng Hebrew, ano ba? Version. Okay. Wala na, nakakatuwa lang. Alam. Mm. May issue din. May issue din. Hindi, wala Pero naman. kayo sa church nyo ba nagsisimbang gabi kayo? Yes. Anong Simbang oras gabi. ang ninyo? Ang simbang gabi namin ay 6 ng Umaga. gabi. Hapon. Oh, speaking of Hindi, oras. merong simbang umaga na, yun nga, simbang gabi na umaga. Simbang madaling Simbang araw. umaga. Oh, meron Oo. din ako trivia dyan. Simbang Bakit daw araw, simbang bakit? umaga? Sige, bakit? Bakit? Bakit daw? Bakit? Bakit? Kasi daw. umaga. Kasi daw, that time, yung mga farmers daw at mga fishermen ay yung main target nung church nung panahon na yon. Okay. Wow. So maaga daw kasi silang gumigising at wala kung tatanghaliin or gagabihin yung simba is pagod na sila at wala nang chance magsimba. Wow. So kaya ginawa ng mga pari nun, nilagay nila sa umaga, sa madaling araw. Nakita nila na maganda yung result nung paglipat nila yung simbang gabi na yun sa madaling araw. So, nakakapagsimba yung mga fishermen, yung mga farmers, bago mag-work. Masisipag sila gumising ng maaga. Ngayon parang walang gusto magising ng Hindi, marami pa rin taong nagigising ng Early person. early. Early Pero person. sa amin, sa church namin, gabi siya, 7:30. It's a chance na makapag-engage din sa community. Yep. Ngayon multiple services na. Simbang gabi. So, salamat sa mga trivia mo, Kuya Prince. Maraming salamat sa paghahanda mo. Ikaw na ang trivia man ng BSC Podcast. Yeah. So, last week pala, we did a poll sa Media Ministry Forum on what their wish list is for Christmas. So, kayo mga sagot nila dun eh. So, Yung mga additional pati. oo. They voted and here, sasabihin na natin yung answers, no? Yeah. So, Top 5? yeah, top 5. So, yung top 5, number 5 is... Number 5. Mini tripod / phone stand. Binoto ko yan. Yeah. Sino nag-ano nun sa inyo? Mini tribe. Si Shep, ikaw yung nagboto. Bumoto din ako. Binoto ko rin yan. Pero nag-entry hindi ako. Pero meron na kasi ako din, kaya
Sige, ako hindi. Naka-slash naman. So sa slash na yan, sa akin, yung mini tripod. Ano ba yung mini tripod? Yung may screw sa ilalim? Parang octopus. Ganyan. Parang ganyan Okay. siguro. Pero- na pwede rin phone stand. Pero kasi, meron din akong gamit na ngayon na pwede siya phone, pwede siya camera. Parang nga siya, actually, parang siyang monopod na may tripod. Kasi tatlo. Tapos, pwede rin siyang selfie stick. So, para ano mo yun, convenient. Tsaka portable talaga siya. Di ba meron yung tripod na, yung na Yan. babali Yung parang, octopus. Ang tawag sa Gorilla. Gorilla. Ah, Gorilla pod. pang camera Ah. naman yan. Ayan. Hindi, meron sa phone. Meron sa phone na Gorilla, ganun. guys. Nakakatawa. Pero may nabibili, may nakikita akong ganun sa mga ano eh. Sa Divisoria. Yung mga nabebend na mga ano. Yun, tripod. Pag ganun mo, bali Bali agad. agad. Ganun din yung akin. Oy, di Sobrahan naman. yan, nasobrahan sa Yeah, bend. pero very convenient yun eh, yung phone Black- stand na May Yes. lalo na nag-comment, pag oh. nag-work ka. Uy, wow. Wow, okay. Sobrang laki ng mga wishlist Sabi ni nila. Johnson Lee. Blackmagic Pro Canon R5M2. So, yung mga Shout out. camera lovers. camera. Ako din. Sabi ni Alex Ong, Blackmagic Pro. Yeah, si Pastor. Uy! Agree ako. Mac Mini M4. Yun din yung gusto ko. Okay, move on to number 4. Ito. 4 terabyte external drive. Sino ba Ayun. namang Tama. hindi gusto yun? Perfect. Yeah. Perfect. Totoo yun. Pangarap yan. Specific to eh, na sinulat nila 4 Oo, terabyte eh. Ano meron sa 4 talaga. terabyte? Bakit hindi 5? Oo nga eh. Ay, oo nga, no? Baka lang para mas mura Hindi, wala. na consent. 246 ano kasi, 246. Ano? Yung tanong ng gigabyte. Even, Okay. ganun. Wow. Ganun ba yan? 246, 816. Pero meron ba kayong mga 32? external hard drive? Ako po, meron po. 1 terabyte. 2 terabytes yung ano. Yeah, Siguro, dati kasi meron akong external hard drive na ginagamit. Pero parang medyo na trauma na ako eh. Kasi isang beses na nabagsak siya. Tapos ano na, wala na. Yun lang. Siyempre, ang hirap mag-retrieve ng kung doon mo yung nilagay. So parang for me, mas ano ako sa cloud. Mas confident ako. okay. Tama. team, Yeah. pang team na sharing Pero- din. Yeah, I'm sure very useful yun sa, like photographers and mga gumagamit ng Pero never pa external hard drive. nagka-issue sa cloud yung mga ganun na like nabura yung files. Lumipad, parang ganun. Oo. No. Parang never pa Hindi naman. pa naman, no. Hindi pa. Okay. Sa cloud? Oo. Might be good suggestion for your ministry, no? Sharean Mas kayo ng maganda, files. external o cloud? Okay, ganda topic Ay, yan. pwede yan, pwede. Okay, number 3 is notebook planner. Wow, bagong-bago. Oo nga eh. Sa lahat ng gadget, ito ang hindi gadget Oo. na hinabi nila. Tsaka sa mga nag-iipon ng stickers Ah, dyan. yan, ganda. Sticker sa asa. sa Starbucks. Ipon ng ano, Oo. Steven Yeah, ilang Starbucks. stars star ba? Yung Okay. kinocomplete, no? Sa Ilan sa sa'yo? sticker Ilang Yeah. stickers. So, nagkakape. sa favorite coffee shop mo. Yeah. Yeah. Okay, number 2, USB drive. Ayun. Ayun. Parang external na rin pero Mm-mm. Mas I guess- maliit. mas maliit, I think mas quicker. Meron bang 4 terabyte na USB? Like, meron ba? Parang, Wala, One terabyte meron siguro. 30 gig pa lang yung highest Alam ko ko, na 1 nabibili. Hindi naalala ko tuloy. May nakabili sa atin noon eh na parang in-order sa Shopee or Lazada. Oh, Safe External hard drive siya. oh, Pero Tapos ang mura. 156 Tapos ganun. pagbukas mo sa loob, USB. Sino? ba't yun? Sino yun? Grabe yun. Oo. Sino ang Ikaw ba yan? Okay, andito po ang Nandito sa ang rin. guilty. Suspect. Umorder ng external USB dumating. Huling-huli sa Galing, CCTV. nakakatawa talaga siya. Mura. Tanda mo pa magaling kung sa magkano China. Kuya A? Sabi ka, Kuya Pat, pinaiyak mo. Hindi Ayun pala, na. hindi pala. Ay, naku. Matry nga yun. Okay. Yeah, kaya pag bibili ka ng mga external hard drive, make sure na Ganun lagi Lagi siyang masaya. timbangin mo muna. Hawakan mo kasi baka ang gaan sobra eh. Online kasi ata, yun na-scam lang. 4 terabytes na sobrang gaan. Hindi maraming sa mga online shopping kasi mga tao gusto kumita ng pera eh. Wait, pero wait, ang ganda nun, witty.
Pinahirapan mo ng sarili mo sa USB. Ang laki ng... Okay. Number 1. Ito talaga. Related na yan. Ito Sinabi mo talaga. kanina. Chevy, please share. Ano yung Okay. number 1? Ang number 1 natin, drum roll please. Daga. Hindi, joke lang. Sige, go. Coffee gift certificate. Oh. Yan, sa mga coffee shop. Wala nang mas media friendly kaysa sa kape. Kasi yun yung laging iniinom mga taong puyat sa media. Yes. Yun ang gas nila. Sabi nga ni Kuya Pat kanina, hindi na daw umuubra yung kape sa kanya eh. Pero Saka yung Coffee GC, ano kasi yan eh. Yung pag-exchange gift, tapos hindi ka ready. Bibili ka na lang ng GC sa, Yung i-booking, sa sir. Starbucks. Yun ang gagawin ko. Pero actually, ha? Yung gagawin ko, yun naman i-booking. Yun yung regalo ko. Hindi kasi ma-appreciate mo pa rin eh, kahit ano. Para siyang pera na binigay mo, pero at least, Naka-gift check. ang kape. Sana, yeah. Meron din ngayon eh sa SM yung Sodexo, yung gano'n, di ba? Yeah. Di, pero ano Sana- yan, ma-appreciate pa rin po yan. The Naman. best Kasi usually kapag nag-halal, cell group, life group sa mga coffee shop. Okay, so yun na yung top 5 list natin for the ano tawag dun? Wish list. Yeah. Yeah. So sana natuwa ho kayo dun sa segment na yun. So for this episode po, ang big question for our topic is paano nga ba mag-survive bilang church media volunteer ngayong Christmas season. Pag-usapan natin ang mga nakaka-stress pero nakaka-miss na experiences sa church kapag Pasko. Ano yung mga tips na mabibigay para kayanin ang holiday rush. Matraffic nga naman, tsaka ang daming paghahanda. So syempre ang pinakamahalaga kung para kanina natin ginagawa itong Christmas, tungkol kanino. So sama-sama tayo dito magkwentuhan. Ayun. So I guess let's start with ano ang mga kanya-kanya yung ganap sa church pag Christmas. Ako muna. Sige, sige. Unahin ko na. Parang may kaaway. Hindi kasi tuwing Christmas or Christmas month or Christmas season, doon namin ginaganap yung aming family day, church family day. So, it's like a celebration ng buong church family day. Kumbaga parang Christmas party ng buong church, and ayun, busy sa paggawa ng, lalo na nasa team kayo ng organizing or ng organizer. Kumbaga, mag-iisip kayo ng games na hindi lang pang bata, pang matanda, kaya ng matanda, kaya ng bata. Anong araw yun? Next Sunday, this coming Sunday. Okay. Yeah, yun yung fam day namin. So yung mga taga-Angono na Ayun na. inimbita namin kayo sa aming family day. Punta lang po Marami kayo. pupunta yun. Pwede ka magbigay ng example ng game na na friendly sa lahat ng ages. Hindi, kasi baka ma-spoil ko yung games namin. Baka biglang may nanonood sa akin na taga-Angono. No? Pass game na lang, pass game. Past game siguro yung kay Willie, yung may lobo. Yung tatalunan mo? Ano yun? Yung may balloon. Yung may balloon. Pabilisan. Oo, nakapatong sa lap mo. Yung... Tapos yung may tatalon sa'yo para... Para po. Sikat yun nung time na yun. So, yun, Classic. sa mga nagawa namin. Yun. Ayun. Okay, iba naman. Ano po yung mga ganap niyo sa church pag Christmas? Sa amin, usual na every year na namin ginagawa, may simbang gabi. For 5 days, Monday to Friday. Tapos either before simbang gabi, yung Sunday before or after, yun yung parang pinaka-Christmas service na merong presentation sa amin. Ayun. So, yeah. So far, ano naman siya. Kumbaga parang yun yung time talaga na nakaka-draw kami ng mga bagong people sa church. Ayun. Anything unique na presentation na ginagawa niyo? Like may special number, biglang may dance number sa dulo, gano'n. Bakit ka tumatawa? Iba-iba eh. Kasi baka biglang may entry si Kuya Pat. Sige lang, go. Sorry. Naghahanda na. Hindi, naalala ko lang kasi nung last few years, yun nga, isinimula naming ibalik yung simbang gabi. Nakwento ko to before nung nagpa-planning tayo. Na yung dahil simbang gabi yung tawag namin, may mga nag-react
from other groups na bawal daw gamitin yun. No? So actually talagang binash kami sa social media kasi yun yung pangalan na ginagamit namin. So it appears na meron talagang group na ganun na Guardians. kasi lahat ng mga churches actually na may version ng simbang gabi parang inaaway nila. Ayun. So eventually nag-change kami ng pangalan. Tawag na namin Christmas Nights. Ayun. So Hindi na po kayo binash. hindi na. Nag-stop na. Ayun. So since then, yun na yung parang tawag namin sa simbang gabi. Church night. Paskong gabi. Wala bang Christmas nang, nights. nang babash na English din yung bash nila? Sa England. Hindi. Hindi naman. Pero masaya siya kasi we get to instead sa loob ng auditorium namin, nandun kami sa foyer, nagsa-service. Tapos paggabi kasi around 7 p.m., 7:30, maraming naglalakad ng mga tao sa labas, naka-speaker kami sa labas, ganyan. Tapos every night may special presentation from Mga our open area. different ministries. Open ganun. ministries. Ayun. Magandang idea yun, Kuya Pat. Noted. Tapos, yeah. Last year, namigay kami ng cookies sa mga dumadaan. Ayun. Wow. Ayun. Very ayun yung creative. This year meron din po. Yes, Daan yeah. tayo, guys. Yeah, daan kayo. Mamimigay daan po kayo. ba kayo ng Pwede. ng cookies? Tapos tayo? parang meron kaming parang sa Starbucks na pag nakumpleto mo yung 5 gabi. Ay, wow. Parang may sticker. Wow. May Sticker? hindi Sticker tumbler. yung ibibigay. Mahal yun eh. Lang, basta small Free price coffee. for completing. Wow. Ang ganda. Madaan nga. Magandang Dadaan lang. idea yun. Dadaan lang. Ikaw, Shab. Sa amin, yung tradition namin, this year wala pero nag-Christmas concert kami. Oh, okay. Within the church. Tapos nag-invite ng mga tao para manood. Tapos mga tao din na magiging part din ng iba-ibang bands. Ayun, mga banda. Okay. Ang tawag namin doon, Youth Amplified. Kasi Nice. mga kabataan siya. Ganda nun. Ah. Amplified. So far, naka-4 na kami. Ganyan. Ganun. Amplified. Ano, bago? This year lang? Or... Hindi, naka-4 na nga eh. So, Kala ko Apat na nga Kala ko kasi. naka-4 na performance. hindi, naka-4 na year na. Naka-perform si Chef. Ay, kasama ka ba? Oo. Mapapanood namin? Secret. Naka-video? Oh, may video. Nananawagan mo sa ako. YouTube ba yan? Sa Nananawagan Hindi, mo meron. kami. Hanapin. Mga clips lang. Nananawagan ho kami sa mga kakilala At ni Sheb ka-churchmate. at kasama dun sa banda na yun. Private na ako ng YouTube. Pakisend ho yung video sa AP Media at nang ma-examine namin. Pero yun yung nakakadagdag sa sa pagiging busy sa Christmas, 'di ba? Yun nga dahil maraming events like last Sunday sa amin, nagre-rehearse na yung for the Christmas presentation. For Christmas Sunday, re-rehearse na rin yung choir, Yeah. nagre-rehearse na rin yung mga youth. So parang busy talaga lahat. yung Gaano mga po tao. ka-early kayo nagsa-start mag-prepare for for the occasion? Ang early. Ay, wala pa. So, ang tagal Pili ko no? nga late na medyo late. November. Kasi around November nagko-conceptualize na. Pero I feel sa amin naman lahat 'yon na it needs to be earlier. Pero ayun nga dahil busy around November, medyo fino-formulate na yung script Yeah. ng gagawin namin. Ayun. 2 to 4 weeks, no? Mga ganun. Sa amin ganun din eh. Mga 4 weeks, pag magtatanong-tanungan lang, uy, malapit na yung crossover, may ganap ba? Yung crossover, yun yung tawag sa yeah, crossover Christmas po. nyo. Iba ba sa Exalted, yung recent na nyo? Okay, so yeah, may recent kami na event, Exalted. So lang yan, worship night. Bago siya sa inyo. Very, very, very new. So, yeah. Was very successful. Ewan ko kung paano ginawa ni Lord, pero ginawa niyang maraming nakapunta, nakabataan. Nice. So for us, naman, crossover ang tawag basically mag-crossover the year, 'di ba? So, siguro mga 2 to 4 weeks yung preparation. Depende sa pagka-hectic ng Tapos,
ako kasi nasa worship team ako eh. So, alam na music team, every after service, magre-rehearse na kami for the, For that sun. for that. event. So, kailangan namin i-form yung lineup na. Mm. So, yung sa media team namin, I think, mga 1 to 2 weeks, I think, nagpa-prepare na sila for conceptualizing and all that. Then dalawa kasi yung ano namin, yung place namin sa church for events. Meron sa baba for fewer people, yun yung usual Sunday. Pero yung sa second floor, yun yung for bigger So we're expecting na kumbaga churches from other places, mga malalayo, sama-sama na doon, kumbaga collaboration. Ayun. Yeah. Pero yun yung kumbaga parang sa church, yun isa yung Christmas sa dalawang occasion or events na na Daming ganap. hindi, I mean na parang open for non-Christians. Yung kumbaga, 'di ba, parang kahit naman sa ibang groups, no, pag Pasko at saka Holy Week, yun yung talagang dinudumog yung simbahan. Yeah. So this is a chance for us to really prepare and reach out doon sa mga families ng mga Yes. attendees natin. So we really need to think about yung mga presentations na prepare natin. Ayun. So minsan kasi for first timer, baka yung pinrepare mong presentation baka hindi relatable or Yeah. yung mga ganun ba. So we really need to think about that. So isa yun sa Think mga strategically. isa yun sa mga iniisip. So I think maganda na i-segue yun, no, kung anong klaseng mga preparation ang ginagawa natin kasi ayun, iba-ibang tao eh. Iba-ibang paano ba? Demographic yun. Ayoko sabihin target market, parang Target market. Pang Business. marketing. So for us kasi karamihan ng sa amin is from magkakakilala kasi, magkakasama na from malayo. So meron yung nagpe-prepare ng service ng sasakyan para sama-sama sila dun sumakay on a certain call time. Tapos Hakot. Parang ganun. nakakotse. Nakabus pala. Ayos. Nakabus. So, tapos ayun, dadalhin sa church, tas pauwi din. Sino Dadalhin to? Yung sa church po namin. Galing. kasama niyo sa church? Apo. Okay. Malalayo po sila eh. So, kailangan talagang May service. may service. May Tsaka, service para makapunta sa service. service. tsaka ang dami Every nila. yun? Christmas? O Every- every Actually, Sunday? nagiging every Sunday na. Wow. So, parang, although not as many, pero marami pa rin. May terminal na kayo. Ang laking part nila dun sa congregation. Well, isa yun sa mga preparation namin sa church. Kayo, what approach yung mga ginagawa nyo? Kami din, may simbang gabi. May simbang gabi din kami. So ayun, every third week ng Sunday. Basta may simbang kami in December. Yun. Di ba kung sina Kuya Pat nagbibigay ng mga cookies. So kami, every Sunday, meron kaming palugaw, Nice. may pasopas, may pakape, pandesal. Wala lang kami nung Starbucks. Sa umaga yan. Sa umaga. Sa gabi to, ng Pwede 6. Ah, talaga? Sa gabi, simbang Kape? gabi. Simbang gabi, lugaw. Simbang Pag- gabi, lugaw. So after ng service, may palugaw, Oh, yeah. pasopas. So wala Until pang puto now. bumbong. Tapos actually, pag libre siya, syempre mas may pupuntahan yung pumupunta. tao. Yep. Actually, yun nga yung maganda sa church kasi may nagsabi nun before sa amin na kaya siya pumupunta sa church before kasi sure na hindi siya magugutom. Pero syempre ngayon Okay na siya. Christian na siya talaga. Ayun. Pero malaking rin ang food ministry. Oo nga po. Wait, pero nakakatuwa yung tawag dito, yung parang kanya-kanyang pakulo na kung paano mo imbitahin yung mga tao. Naalala ko nung di ba may devotions tayo na nag-i-invite tayo ng pastor or youth leader from another church. Or daughter church. Na mag-share, na mag-lead ng devotion. And grabe na touch ako dun kasi yung isa dun is parang youth
youth leader siya. And yung gawain nila para makapag-ipon ng funds for support is, yun, for example, may mga fair sila, mga tawag dito? Sinasagot Anong fair? pamasahe. Hindi fair na na FAIR. FAIR. Akala ko fair. Akala ko jeepney fair. Yeah, Anong fair? sorry. Anong fair? Hindi, yung parang festival, parang Oh, ganun fair. yun. So may may parang pag-games, for example, pie throwing Saya naman sa nun. mukha. Fair kasi itatapon. ang social eh. Okay. Sorry. Carnival. Carnival. Perya. Perya, yeah, perya. Perya. May rides din? Hindi naman. Hindi, sila yung nagsabi ng perya. Hindi perya. Yung mga Yeah, games mga na. games. Yeah. Yeah. Tapos Darts. meron yung gagawa sila ng homemade na jam. Tapos, ibebenta for a cheaper price. Tapos, ayun, parang ang creative lang kung iisipin mo siya and gagamitin mo siya for inviting. Diba? Parang, wow, this is, ang dami pang pwedeng gawin. Tas, Actually, marami ng ngayon, kung makikita nyo, nakasubscribe kayo sa mga reels na pang church strategy content. Diba? Lalo na yung mga youth, yung mga reels. Alam nyo, yung merong mga ministry na parang imbes sa drive-thru, prayer-thru. Aabangan nila, may mga post dyan na, can we pray for you? Tapos yung mga angkas, yung mga titigil, tapos prayer ministry. Ang galing ngayon, no? May Tsaka, abot din na merienda. yeah. iba-iba. Marami nang pwedeng gawin. Yung iba, Tapos yung mga invitation sa church, ang creative ng mga media ministry sa church. Di ba yung mga, funny siya, pero effective. Yung mga, yun lang yung bubuhusan mo ng tubig, tapos kunwari zombie attack, tapos di ba, ganito kami sa church, ganyan-ganyan. So patawa, pero creative. yung Ganyan. tatalod sila, tapos parang Marami. Yung mga Nakakatuwa invite. nga. eh. mababangga sa Gumagawa mga ba kayo ng upuan. ganun sa... Well, Sa plano mga- dahil sa mga nakikita gano'n. Yeah. Pero depende rin kasi sa Pagpasok ni Chevy sa trabaho, pasa-pasa na siya. Tsaka yung merong mag-aatras sa sasakyan, tapos akala mo mas taga-saan pero green screen pala. Oo, nakamas lang Yung mga pala ganong yun. bang content, di ba? Kayo guys, ginagawa nyo na ba yung mga ganong pakulo sa sa mga promotion or invitation nyo sa church yan? Yeah. I think basahin natin yung mga comments Ay, oo. dito. Ayun, no. Oh, si Pastor Alex, sabi niya, 5 a.m., December 25, hot chocolate and hot pandesal. Ano po to? Invitation po ba to? Yeah. Papadala po ba So sa kayo kanila may service ng December 25 ng umaga. Akala ko iniimbita tayo para mag... Hindi. Ang galing. Ito si Rold Galindez. Dati Po payat ako, pero nung na-invite ako sa church, healthy na ako. Yan yung magandang sagot. Yan diba? yung term, healthy na ako. Healthy na ako. Congrats po. Congratulations Ayan. for being So healthy. going back, saan na tayo guys? And going back, actually may tawag dito, yung sa signage na can I pray for you. Technically, pwede nyo rin siya gawin sa, kung may parking space yung church nyo, yun, bago sila umalis, can we pray for you before you leave? Parang, kasi may nagbigay din may nag-reference din yan sa amin, may nakapanood. Tapos, sinuggest nila, why don't we pray for our fellow brothers and sisters bago sila umalis. Gawin nating ministry, parang ganun. Although hindi pa namin nagagawa, pero lilitaw ko yun, yung na yun. Okay, sige. Since actually ang ganda ng start ng topic natin ngayon. So medyo papapangitin natin ng konti. Challenges? Mukhang challenges? Yes. Ano ang mga stressors natin pag Christmas. pag Christmas? Ano yung nagpapahirap? Yes. Siguro unahan ko na. Sige. Para malabas ko na to. Hindi, joke lang. Wow. Ikaw. Well, on our part, since ang setting namin ay small church, kasi merge ang media tsaka worship team. So, sabay-sabay yung practices, kabilat kanan. So, yung hati mo yung time mo, yung katawan mo, ganyan. So, ano ba yan? Lyrics habang kumakanta. So, ayun. So, challenge na yung time management. Ayan, sa mga practices and preparation. Lalo na kung ang dami yung plano, ganyan. Na, tapos, kayo-kayo lang din naman yung workers, ganun. So, challenge siya for us. Curious ako. Ano ba ginagawa? Ay, sorry. Ayun, yun, Ayun. dapat tatanong ko actually. Actually, lahat ng ito ngayon pa lang po.
Mga Ngayon mo plano. lang sinasabi. I mean, ngayon pa lang yung ang daming plano. Kasi yung stress way. ka na. So, Ito yung way. ano na rin po kasi parang nag-step up na rin yung youth, yung young pro sa amin. Kami na mag-lead. Amen. And so, meron kaming in-organize na Christmas party na kami lang din nag-handle for youth and young pro magkasama. Then meron kami pinaplanong parang Christmas basking or caroling. Dun sa labas ng church namin malapit sa, may mga parang mall doon para, ano rin siya, ministry in a way na we can pray for sa mga manonood. Mag-perform kami ng Christmas songs and mga praise songs, ganyan. Tapos, at the same time, ano na rin, promotion and invitation na may church nearby, community church, dun sa subdivision na yun. So, yun yung mga plans namin this Christmas. Ang dami Ayan. ha. Alam mo, yung busking Tapos, Christmas service din. Ano Ayan. yung basking? Ayan, ayan. Tugtog sa Veterano. street, tugtog sa Okay. ano. Hindi ako medyo- familiar. Pero itong basking namin, syempre, walang pera. Ano lang siya, free lang siya. Gusto mo mag-perform lang. Paano pag may Ayan. Paano pag Hindi, wala namang ano. wala walang- namang sombrero or something. Kaya alam mo yung gagawin nila, pag binigyan sa'yo ng pera, Oo, punitin. ayaw tumanggap masyado. I-charge mo na lang. Pero grabe, nakakapagod yun. Lalo yung sa busking na part. Well, na-try ko na yun. So, alam ko firsthand. Para naman siyang caroling eh. Ganyan. Christmas songs kasi. Yung masaya dyan is marami kang kasama. Yun yung pinaka dyan, highlight dyan. Yun kasi yung pag sa Christmas, pag may mga presentation, syempre yung unang purpose mo is to reach out to other people. Yeah. Pero at the same time, opportunity rin yun na mag-bonding kayo ng mga ka-church mo. Yes. Ayun. Doon nagiging close yung mga tao. So for example, kanwari, may mga drama pa yan minsan, mga mag-aaway, di ba, pero magbabati din bago magpasko, di ba? Yung mga ganun. Yeah. Siguro isa rin challenge kasi nga, hindi lang naman din about din sa church yung mga plans mo, di ba? Yung iba-ibang tao sa worship team or media. So yung tight schedule, syempre kung saan available yung isa, hindi naman available isa. So yun yung challenge din sa akin, sa amin. Gagatungan ko Dagdagan mo. dadagdagan ko yung inaano ni Chefs. Kasi pag, di ba, ipaplat na natin yung mga Christmas party or yung event ng mga department or ng ministry na meron tayo. Parang, minsan, nahihirapan tayong hanapan ng slot, yung oras, yung kung anong Sunday tayo magpa-party. Yeah. Anong klaseng party yan? Kasi para, di ba, gusto naman Party natin... ng ministry. Party ng ministry. Oo. Okay, I see. Ayun. So, kasi gusto nating makadaupang palad yung daupang palad. Kanina ka pa sa mga words mo, Malalalim na pare. Tagalog. Sorry, pare. So, ayun. Siguro yun lang. Next. Pero usually, kailan yung Christmas party ng ministry nyo? Kami yung Sunday, bago mag-Christmas, 22. Yun yung kumbaga parang talagang pag Pasko, sunod-sunod talaga yung mga events sa church eh. And doon papasok yung importance ng kumbaga yung alamin mo talaga yung purpose, bakit mo gagawin yun. Kasi maraming pwedeng gawin eh. Maraming pwedeng gawin na activities. Pero alin doon yung makakamit doon sa goal ninyo. Yeah. Ayun. Yeah. Gandang point po yun. Siguro for me yung challenge na not just sa ministry pero yung sa personal as a church media person yung maraming dahil sa kabisihan minsan yung Christmas season parang dumadaan na lang na Ang bilis, no? Oo, kasi nakafocus ka sa mga activities, mga kailangang i-run na mga programs na kumbaga, tapos minsan nga parang mafe-feel mo going from one party to another. Tapos siguro ito yung pagka-introvert sa akin yung puro maingay. So, Mahirap. nakaka-drain din siya ng energy. Ayun. So, kailangan ipe-pace mo talaga. Yeah. Sabi ni Jel, yung tight schedule, less burden sa media team kung may magaling na creatives. Kasi mag-execute na lang. Unlike kung walang maayos na program, parang mahirap. Shout out sa mga writers. Yes. Sabi ni Kuya Ian Montero, availability talaga ng workers, one challenge sa Christmas season. Super agree. I think yun yung
doon natin masasum up yung pinaka two common problems ng isang volunteer every time may approaching na season. Tapos, ayun, dalawa yan. So, yung commitment sa church and yung responsibility sa sarili mo, yung sa bahay mo. So, meron yung gawain mo sa church, tas meron din yung paano ka makakaimbita ng sarili mo, ng mga kaibigan. 'Di ba? Ang hirap pag maaga yung call time mo sa church. Ang hirap mag-imbita ng ng kaibigan kasi kailangan Kailangan sabay kayo eh, di ba? Oo. Para Lalo na sa age natin or sa mga younger people pa. Kasi syempre, mga iba-iba namang pagka-strict yan ng parents, curfew or what. So mahirap iset na volunteer ka, na nakasama ka sa isang ministry, tapos magi-invite ka. Tapos ang dami mo pang ganap na abutin ka ng hindi mo gabi. na siya makakasama. Hindi mo ma-entertain. Oo. Oo. Unless Comedy. aantayin ka talaga niya, which is, di ba? Or unless isama mo backstage. No. Isama mo Diba? sa... Address mo sa friends, backstage. Isa sa mga isa sa mga talagang challenge yan every time, lalo na pag Christmas, 'di ba? Kasi you want to invite someone sa Christmas, which natatabunan na ng mga gawain. So I think why don't we share naman kung ano yung tips natin to handle these kinds of situations na stressful. Ayun, for example, yung mahirap mag-invite or this or that. What's the way to to solve that problem in preparation. Ayun. So for me, I think I would invite the person early on na before pa mag-Christmas na service. Para ma-familiarize na niya yung environment mo, church. Oo. Para pwede siya mag-isa. Alam mo Oo. yun na... Kasi lahat ng mga kaibigan ko, taga QC, taga Kainta, tapos yung church namin sa Las Piñas. So alam mo yun, okay lang kung ako kasi sanay na ako pumunta ng church na Pero sila yung iniisip ko. So parang Siguro pwede mong i-grab, bigyan sila ng grab, no? From mula bahay papunta sa church. Pwede. Tapos, Challenge. another challenge, kuya pa. Ikaw ang Ang bahal go-pro. ng pagkatapos ihahatid mo rin In-drive. via grab. Oh, di ba? Door to door, parang gano'n. Hindi alam mo yung gagawin ko. Bro, May labas ka kisabay na, na may lang Grab. doon ako sa Grab. Pero one time ginawa ko, parang pinaangkas ko na lang. Pinaangkas mo sila. Oh, di ba? Yung pinsan ko na bata-bata pa. Ayun. Kaso ang layo. Alam mo, Chef, kung saan galing? Village East to... Kainta. Kasing layo ng pinuntahan niya na church recently. So, Las Piñas. Pero siguro rin yun parang pwede rin na bago pa yung Christmas event, ini-invite mo na siya sa ibang services bago mag Christmas program para alam na niya kung paano pumunta. May kilala na siya, yung mga ganun. Yes. Eto sabi ni Kuya Ian ulit. For a community church, halos kasabay mo daw lahat ng Christmas party within the Ng mga neighborhood. So lalo na on a weekend, nagpe-praise and worship, tapos may kasabay ka nagbibidyo ka sa kabilang kanto. Yeah. Ano yung sa umaga? Siyempre umaga yung service, no? So may Tapos umaga may video nagbibidyo. ka rin. Inumaga Hindi, na? sa tanghali. Yeah. Kuya Ian, hindi. Malay mo naman, faithfully naman yung kinakanta. Ay, Christian song. Faithful. Pwede siguro pakiusapan. Lord, patawad. Wait lang Sabi ni Jel Challenge, yung nadidisrupt yung schedule ng rehearsals. Nauusog ang and sometimes cramming na. Ang dami. Pero kasi ano yan that's the nature of I think a church. We are not a professional entertainment company. Alam mo yun? Diba? So, yun yung kailangan natin maintindihan na kung hindi clear yung foundation and why we are doing this. We can strive for, alam mo yun, yung parang over perfection na kailangan, na parang hindi ko sinasabing wag tayong maging excellent. Pero
it has to be, it boils down to people pa rin. Yeah. Alam mo yun. Hindi siya variety show, hindi siya palabas lang. No, we're not gunning for Good show. a good show. Kumbaga parang hindi, gusto rin naman natin Good show. na ma-entertain yung mga nanonood. Pero hindi yun yung Hindi siya performance. bottom line, kumbaga. So yeah, so when it comes to tight schedules talaga, planning is very important eh. Agahan magplan. Like for sa akin, well, part naman ng routine ko talaga yon na sa daming ganap, pinaplan na talaga yung mga mangyayari ahead of time para alam ko kung nasaan ako at a certain day, at a certain time na hindi na may stress pa kung anong dapat, kung nasaan ka dapat. Ayan. Ayun. So, yeah, sabi ni Pastor Alex, creatives are good as long as we don't neglect the newborn king during Christmas. Ayun nga, yeah. Minsan napaka basic, no? Pero yeah, sometimes we forget talaga. Sabi ni Pastor RJ, calendar of events will help the team assignment para alam sino at kailan. Para walang gulatan sa Yes. task. Tama po. That's right. Yep. Pero agree po ako dun sa sinabi niyo, Kuya Pat. Very strongly agree. Kasi yung nature ng ginagawa natin is to serve. So kailangan, yung pagsaserve mo, kailangan pinapakita mo rin yun sa fellow brothers and sisters mo in the ministry. You also serve with each other. So hindi ka pwede mag-blind justice sa Oo. sa mga fellow mo. Siyempre kanya-kanyang sitwasyon 'yan. Pero ayun nga, we operate under the grace, no, of God. Laging it always abounds, no? So Yeah. always there's always a place for patience, for mercy. Yeah. Tsaka ang maganda kasi sa Christmas, every year siya nangyayari. So, Yeah. hindi mo need na isiksik lahat sa isang taon yung mga gusto mong mangyari. Meron pang Yeah. next So, Christmas. meron pa naman next year. Yeah. And ito collab ito with the leadership, with the pastors and the creative team, the media, or anyone involved na piliin talaga ng mabuti kung ano yung gagawin para hindi super hectic. Ayun. Tsaka hindi naman siya nakakagulat. Hindi naman biglaan yung, uy, may Christmas daw. Parang, di ba? Tuloy ba ang Every year naman Christmas? nangyayari. Every Yeah. year naman Yep. yung Christmas, di ba? Pero actually, ito na yung yung start talaga na dire-diretso kasi Christmas, you have New Year, you have tapos love event na sa church ng mga youth. May Three Kings ba? Tapos Easter na. So, kumbaga, actually, papasok na tayo sa busy months Yeah. ng ministry. So this podcast is powered by Asia Pacific Media. We are a media ministry based in Ortigas Center, Pasig City, whose mission is to advance the gospel by empowering Christ followers to use media and technology effectively. So follow us at AP Media PH Facebook and YouTube page. And also follow us yung Black Shirt Crew podcast in Spotify and in YouTube. So, yeah, para mapanood niyo yung mga previous episodes, magaganda rin yung mga topics dun. And so that you are updated and you can participate in whatever yung mga pakulo ng mga ng per episode namin. It's very exciting. So, there are also updates which Shelby will share. Yeah. So, also, stay tuned po sa aming Facebook page dahil marami kaming projects na i-release. Una-una nandyan yung aming Christmas evangelistic video. So, watch out nyo po ang pag-release nun. And also, yung aming music video dito sa office. Yan. And also, we have a big announcement on December 12. May discount? Anyone guys? Anyone know? Ano yun? Secret muna. Secret muna. Oo. Okay. Basta lalabas sa 12/12, abangan po ninyo. Okay. Meron tayong big announcement sa Malaking 12/12. pasabog. Yes. Sale. Big discount. Yeah. Sa AP merch. Pero ako excited ako doon sa sa music video na ipapalabas. Dahil ito ata first time ba ito na music video First na pinuduce ng AP Media, and yung composer ng Christmas ba ito?
Christmas po. Christmas, no? Yes. Christmas music video ay walang iba kung hindi ang host natin, si Chris. Yes. Prince. Si Ayan. Chris po. So kung hindi nyo alam, bukod sa pagiging animator, ang passion talaga ni Chris is singing. Ayan. sa So dancing po. yun yung tytle pahina, and it was pahina. composed by Chris None Topher other Madrigal. Ayan. Yes. So abangan po ninyo sa ating Facebook page. Lalabas ang music video na ito, and ipopost din natin sa Spotify. Ayan. Okay, sige. So, last week, no? Tama. Ay, MMF, anong advice mo sa first time magpapasko as a church media volunteer? Ito yung question of the week. So, ayan. So, nakalagay dito from Ren Ebales Castor, huwag kabahan. Kapag meron technical error at tumingin or lumingon lahat ng tao sa kanya, wag makipag-eye contact. contact. Yes. Wag makipag-eye Parang contact. Sa Christmas to the program. Okay, yeah. Siguro sa akin yung bumukaw ng atensyon ko dito. From Carlo Oxiano Abril. Pag may nagsasali daw sa'yo, sa dance number, sabihin mo nakasign ka sa videographer. Gusto nang tumakas eh. Ginagawang tawag dito, backup, yung pagiging media. Pero nangyayari yun. Ayun. Kayo, Ayun, nakakatawa dito si Iggy. Sabi niya, kahit anong ipasuot nilang attire sa Christmas party, mag-itim ka pa din na t-shirt. Black shirt crew nga kasi. Applicable. So pwede ka naman magsuot kahit basta itim. kahit basta ito. Natawa ako Pero dun. paano mo nga mapapaano yun, no? Yung Yung mahilig mag-black. hindi. Oo, pag paano ba mag-Christmas party ang mga mga church media? Wag Naka-black pa mag-black. parati. Sabi naman ni Salma, wag na wag aalis sa pwesto sa tech. Baka ikaw ang tawagin sa mga biglaang presentations. Same lang. Kahapon nangyari yan sa akin. Umalis ako eh. Ay nako. Yeah. Ay nako talaga. Meron dito, nakakatawa. Okay lang na wala kang matanggap na regalo. Di mo naman kasi birthday. Parang kilala ako kasi yung nag-comment niyan. Ang sama na. Oo naman. Pero yun pag may mga paraffle ba sa inyo pag Yes, pag meron Pasko, din po. Meron para full. Oo. Pwede mag-sign up. Punta kami sa inyo. Hindi, exciting yun kasi yun nga, siyempre, masaya makakuha ng gift. Pero, rin, hindi naman natin birthday. Birthday ni Chris. Oo. Sabi ni Ace dito, brace yourself. Ayun. Mag-step up ka sa role or task na if merong opportunity na ibigay or learn a new skill from other tasks. Hard to serve pa rin, skilled and spirit-filled. Ayun. So, tama, no? Kumbaga, itong busy season na ito, it's an opportunity na ma-stretch ka talaga. Yes po. So, instead of complaining or, alam mo yun, yung thinking na hindi ko kaya yan, parang ganyan. This is your chance na mag-level up ka nga. Kasi after this, kapag na-stretch ka, mas lalaki yung capacity mo sa iba Yes. pang responsibilities. Yes. Ayun. Mhm. And lastly, kay Berlin, kalma lang, sabi niya. Kalma lang. Wag na wag kakabahan lalo na kapag may technical error at tumingin ang lahat sa'yo. At asahan na tayo ang huling kakain. Totoo po yan. Agree po ako na huli tayo kakain. Ikaw, Ay, hindi. Inuunahan ko na. Sa umaga pa lang. Akala ko nagtatabi kayo. Siya ba Sharon bago Hindi kakain magtrabaho? na walang tinabi o may natinabihan. Ay. ay, Okay, let's continue. Moving on. Yes. So pinag-usapan natin kanina is ano ang mga kanya-kanyang handa natin for Christmas events sa kanya-kanya nating church. May pangalawa tayong pinag-usapan eh. Yeah, what kind of preparations, ano yung mga challenges and stress. And I think we can link it here na rin. What are your takeaways and ano yung mga advice na mabibigay natin for the people watching right now for the Christmas event na that they're going through. Ayun. Sige, unahan ko na. Pick upin ko lang yung sinabi ni Kuya Pat kanina Mhm. na pa-vouch Kuya Pat kung tama ba ang pagkakalala ko yung wag i-aim na sobrang perfect ng lahat.
Ganun, na hindi ka nagpa-perform, na hindi tayo hindi tayo malaking entertainment company, di ba? Church tayo na nagsiserve. So, hindi talaga mawala sa isip ko yung yung isa sa mga quotes sa website ni Dr. Lynn McDonald na grace flows strongest in moments of imperfection and God moves most when we release control. So, Yes. Amen. ayun, masyado tayong caught up sa mga activities and plans during Christmas, pero wag nating i-forget na yung reason talaga for this season is syempre si Jesus, diba? Amen. Even as na workers, volunteers, yes, we minister to others, we serve others para ma-fix nila yung eyes nila kay Jesus, but then, tayo din. Mhm. We should Yes. fix our eyes on Jesus. Amen. Na we do this for Him alone. Yep. Ayan. Amen. Siguro yung doon yung na-honor ba si God, na-honor ba si Jesus, saka masaya ba lahat? Kasi Yeah. ang sad naman na natapos yung mga Christmas preparation nyo, may magkaaway or may nagkatampuan, di ba, dahil sa Nagkatampuan. preparation. Yeah, or na-stress dahil sa yung seeking perfection. Ayun, Yeah. So, Tsaka siguro dagdag ko na rin po na advice ko rin to sa self ko na since part ka ng media, syempre meron tayong mga pinoproduce na output, di ba? Andito tayo sa moment na ito na nagla-livestream and nagka-perform yung mga tao, nagka-capture ka, video, photo, kasi lahat tayo may kinikreate na output for later on. Yeah. Pero let's not forget na i-enjoy din, di ba? Yes. Yung moment na yun. Huwag lang tayo puro sa screen nakatingin, di ba? I-enjoy natin yung worship and yung Yeah. makipag-communicate, makipag-usap sa mga tao, Amen. pag-welcome. Di ba nga sabi last time ni Kuya Alvin na hindi tayo nakadichotomize na kung worship ka lang, or kung media ka lang. Kahit na behind the scene ka, behind the camera ka, pwede ka pa rin makipag-usap, makipag-welcome Yes. ng mga bagong darating na tao. Yes na So, yes. tsaka isa ring tip na lagi tayong mag-smile sa isa't isa, volunteers, mga media. Kasi magre-reflect yun na yung kung pagod ka na or hindi ka masaya sa ginagawa mo, na parang masyado ka nang seryoso yung face mo, nakabusangot na. So, yung ano yung tsura simple, ng busangon? Yeah. yung simple act na yun, ng pag-smile, malaking tulong yun para ma-boost yung tayo as media workers. Yeah, I think yung kung nagvo-volunteer ka na kasi, there's a certain level of, in a way, parang expectation na I hope na nagre-receive ka ng empowerment from God, hindi on the service itself Yes. Diba? Kasi meron iba na ganito lalo na sa mga younger people na or hindi naman younger people lang, parang all ages naman nito, na ang tingin nila sa church service parang yun yung doon ka magre-recharge. Refresh. Oo, Yes. oo. which is true naman. Yeah. True naman. Kahit sa Pero mga conference. kasi kung doon ka lang magre-receive pero throughout the week wala kang tinatanggap sa Lord. Talagang madidrain ka Yeah. at ilolong mo talaga na every Sunday doon ka especially now na volunteer ka na. Yes. It's expected sa na hindi yung service yung main venue para mag-receive ka sa Panginoon. That happens in your private time. Yep. Alam mo yun? Oo. Para pagdating mo sa service, ready ka to serve and to pour out. Agree po ako din. And then, yun, galing din yun sa reminder sa amin ng pastor namin na if you're serving, you're there to serve, and kumbaga dapat prayed up ka before the event, you are ready to serve talaga. Yes. Ayun. Kasi ang Tagalog ng service ay serbisyo. Ayun. Ang lalim. Okay. Yeah. Sobrang encouraging. Napakalalim. One-liner lang yun. Nakaka-motivate. Dapat dinire-diretso mo na. Hindi kasi yun naman talaga Kasi, di ba, Yeah. lalo na sa ating volunteers, yun nga, yung sasabi ni Kuya Pat na maraming ways para ma-empower ka ni Jesus. And when it comes to service, ang main task ang isa sa mga main task natin is to serve, magserbisyo sa tao at sa Diyos. Iba paglingkuran natin yung Diyos na buhay. Yeah. I think sa atin, to add din sa topic na to,
ano na yung yun nga, dapat prepared ka talaga spiritually before you come. Tas yung intention mo is more geared towards the congregation, the needs of the people. Kasi nasa level ka na parang hindi na ikaw yung lost, hindi ka na yung naghahanap ng Jesus kasi nakilala mo na nga si Jesus, which is the reason why you're serving, 'di ba? Because you want to serve the Lord, 'di ba? So dapat nasa perspective ka na I have to be filled so that I can so that I can serve. Kasi ayun nga, tama nga sinabi ko, Pat, madadrain ka talaga kung wala ka na sa Sunday, and it's not ayun nga, clear ko lang din na wala namang mali dun, no, na you come to church to be filled up. Pero for us, if you are serving, that's not the reason why we come anymore, no? Because now we know that the Lord, that we always have an access to the Lord every single day. Hindi siya Sunday thing. And may kanya-kanya tayong may mga pastors tayong nag-check sa atin. Kaya alam niyo, importante yung pag nangangamusta yung pastor mo, pag weekdays, hindi lang yung nangungulit, pero in a way, reminder na rin na, did you do your devotion today? Did you pray? Ilang beses nag-fast ka ba? Ayun. So, importante yun. Kasi sa mga gagawin nyo together, very important na in one spirit kayo on what you do. So, I think that's one of the core tawag dito na pinagkukuhanan natin as volunteers. No? Yeah. So may any tips pa that we can... I think meron ako for more on preparation lang. So when it comes to mga Christmas vacation, it's very important na pangunahan niyo na kung kaya niyo pangunahan. Magtanong na kayo anong gagawin natin sa Christmas. Huwag kayong magantayan na pangunahan niyo na. Mag-initiate na. Yes. Kasi our ministry operates importante na proactive, malaking tulong na proactive lahat. Maliban sa technically it's good, pero at the same time nakaka-touch din na yung member, yung namin, yung nagse-serve sa dito, nagtatanong na siya, parang may puso talaga siya para ang next step diyan, ikaw na magdi-lead dahil ikaw nagtanong. Ikaw Dapat nagtanong, handa ka sa responsibility na yun. Ikaw nakaisip, ha? Gawin mo. Oo. Siyempre, may action yun dapat, diba? Feeling ko yun yung isa sa akin nakatakutan or dahilan kung bakit ayaw mag-suggest or mag-initiate. Pwede. May factor. Kasi magiging leader. That's a good point. Nakaisip. So kumbaga, pag Initiative mo nagtanong yan, ka, dapat ready ka na na may solution ka na rin. Hindi ka lang nagtatanong. Yes. No? Ayun, siguro sa akin, ang pwede kong i-advise is yun nga yung as church media people, expected sa atin na to give and to pour out, no? And we appreciate you guys, no, na talagang pag church media ka kasi yung parang sinabi ni Berlin kanina, ikaw last kakain, ikaw unang papasok, ikaw First ang in, last magsasara, first in last out, 'di ba? So marami tayong mga in a way parang nami-miss as an average attendee, no? You don't get to enjoy the presentation kasi part ka ng presentation, di ba? And everything is reserved for later. Kanwari, sa amin yung Christmas party. Pagtapos na lahat. So hindi na siya before Christmas. And that's that's a sacrifice, and that's something na kumbaga as expected sa mga volunteer with a certain maturity, kumbaga something na willing tayong ibigay, no? And yun, gusto ko lang sabihin na we appreciate again yung mga volunteers natin. Yes. Because you are making things happen for your church. Yes. No? And hindi lang ito kumbaga just operations, kumbaga alam ko binubuhos ninyo yung creative ideas ninyo, brain power, to make this happen. Kaya hindi man ito sinasabi ng ng mga leaders ninyo, know that you are appreciated by your leaders. And also,
take time to recharge. Wag niyong i-delay yon, wag niyo i-postpone. And kayo naman nakakaalam ng by now siguro may calendar na kayo ng activities sa church for the last month. Plan. No, mag-plan ka na kung kailan ka anong tawag sa ganun, yung disconnect sa social media just to just to recharge. Yep. And planuhin mo na rin na pagpahingahin yung sarili mo after all the busy activities. After Christmas, usually downtime na yan sa churches kasi busy na sa kanya-kanyang families yung mga So you spend time with your family and give time to take care of yourself kasi pagpasok ng January busy na naman tayo. Yeah, kasi gaya sabi ko, December start na yan ng busy months hanggang Easter. So, yeah. Also, suggest din ni Kuya Alvin ulit. Wag kakalimutan ang family time. Yes. Importante na, alam nyo, yung share sa akin before na your first ministry is your family. They're the first people na you can influence, diba, with the love of Jesus. And yeah, I agree with everything that you have shared. I think it's very important na these tips, these advices that we give, that we apply it also on ourselves. Kami, even though we give advice, experiences, we also are a may tawag dun in progress na tao. Ang tawag dun? Work in progress. We are a work in progress then. So we are also trying to make things work. We are also operating under God's grace. Ayun. So I think that's it for the topic for today. No, I think we have exhausted everything we can. To conclude, Christmas season is always a challenging but rewarding time for church media volunteers. Whether it's handling the holiday rush, relying on teamwork, or keeping our focus on the real reason for the season, we all have a significant role in making Christmas special for our church family. As we continue to serve, let's remember what's most important. It's not just about what we do, but why we do it and who we do it to. So let's keep the joy in our hearts and serve with love, knowing that everything we do is for the Lord's glory. Amen? Amen. Amen. So thank you very much again for everyone who stayed with us up until ngayon. From episode 1 up until today, from the beginning ng episode na to kanina hanggang ngayon. Thank you very much for sticking with us. May last episode pa tayo, no? Yes. For this year. Hindi pa ako nagpapaalam, guys. Hindi pa ito paalam sa taon na to. So we still have our last episode. Yun. Make sure abangan ninyo yan kasi it will be different, no? Parang i-announce na lang natin sa MMF. Yes, announce na po namin. So make sure to follow us on Spotify, join MMF para updated kayo sa mga announcements lalo na sa Black Shirt Crew podcast if you support it, and give us a rating. It really helps us promote the podcast more para ma-share niyo din sa iba. Pwede rin sila mag-comment. Yes, diba? pwede kayong mag-comment. Huwag kayong mahihiya. So join our Media and Ministry Forum Facebook group, and that's it. Thank you very much for staying with us. God bless you, and may the Lord help you in your ministry. Ayun. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Thank you, guys. Bye-bye. Thank Bless, you. guys. God bless. Merry Christmas. Thank you for listening to the Black Shirt Crew podcast. Let's continue this conversation by joining our Facebook community group at Media and Ministry Forum.